Kabanata 1131. Tila mabagal ang aksyon na ito, ngunit sa katunayan, ito ay napakabilis. Kahit na ipinanganak si Zephyr na may kamanghamanghang bilis, ng oras na tumugon siya, ang kamay ay naidiin na ng malakas sa harap ni Zephyr. Ang limang daliri, na parang bundok na may limang daliri, ay biglang lumawit at gumalaw. Ang walang katapusang puwersa ay nagpang-inag sa mga puso ng mga tao. Nanggang Banlong, nirerespeto kita sa pagiging master ng isang akademya. Kaya naman napakamapagparaya ko. Isa kang eksperto sa Academy Master Realm. Mayroon ka bang pakiramdam ng tagumpay kapag nakikipag-ugnayan ka sa isang eksperto sa agility? Hindi ako naniniwala na kaya mong patayin ang napakaraming disipulo dito isa-isa. Kung hindi mo kaya, hindi ako naniniwala na ang balitang pinigilan mo ako sa Immortality Secret Land ay hindi maaaring ikalat. Sa oras na iyon, sa palagay ko ang aking Academy Master ay hindi uupo lamang at manood. Oo, napakawalandiya ng isang Academy Master na makitungo sa isang simpleng agility expert. Boom! Biglang tumigil ang palad ni Nanggang Banlong. Sa oras na ito, gusto na talaga niyang sampelan si Zephyr hanggang sa mamatay. Napakahusay magsalita ng lalaking ito na kahit siya ay galit na galit. Napakasuklam. Napakasuklam. Kung kikilos siya, magdudulot talaga siya ng maraming gulo, ngunit kung hindi siya kikilos, mawawalan siya ng puri. Gayunpaman, matapos ang ilang sandali ng pagpupumiglas, tanging si Zephyr lamang ang kanyang nagawang tingnan ng may galit at malamig na sinabi. Zephyr, ang galing mo talaga. Inaabangan ko ang paglabas mo mula sa Immortal Secret Land. Ubo. Nang maramdaman ang pag-angat ng kanyang katawan, nagpumilit si Shu Zuowang na magising. Nang tumingin kay Zephyr, sinabi niya ng may puot. Guro, patayin mo siya. Kailangan natin siyang patayin. May soul attunement martial art ang lalaking ito. Boom. Pagkasabi niya nito, biglang naging kawili-wili ang ekspresyon ng mga mukha ng mga disipulo. Sabay-sabay silang tumingin kay Zephyr. Martial art para sa soul attunement. Zephyr, sana mabuhay ka. Isang kakaiba at malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng labi ni Nanggang Banlong. Bahagyang gumalaw siya at umalis dito kasama si Shu Zuowang. Dahil isa siyang Academy Master, magugulat siya sa soul attunement martial arts. Gayunpaman, hindi siya makakagalaw sa ngayon, dahil kung hindi ay malalagay siya sa alanganin. Gayunpaman, kahit napiliin niyang umalis, sigurado pa rin siyang hindi maliligtas ang soul attunement martial art na si Zephyr. Habang naglalaho si Nanggang Banlong, maging si Zephyr ay hindi napigil ang iluwa ang malabong hangin. Masyadong malakas ang presyon ngayon. Kahit siya ay hindi napigil ang makaramdam na nagsimulang manigas ang kanyang katawan. Academy Master Level. Isa itong banal na kaisipan, pero hindi ako makagalaw at makalaban dahil dito. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na minamaliit niya ang ekspertong ito sa antas ng master ng akademya. Hanggat makukuha mo ang mana ng matandang B** star na ito, sa lalong madaling panahon, hindi mo seseryosohin ang mga eksperto sa Academy Master Realm na ito. Dahan-daang lumabas ang boses ng Nine Netherbird. Oo. Sang-ayon si Zephyr sa puntong ito. Sa pagkawala ni Nanggang Banlong, muling natuon ang tingin ni Zephyr sa isang tao, si Miaoyu. Ngayong nawalan na ng proteksyon ang babaeng ito, oras na para mamatay. Hindi inaasahan ni Miaoyu na makakalaban ni Zephyr ang kahalili ng Divine Mark Eye at matatalo pa ito. Sa sobrang takot niya ay tumakbo siya palayo nang matalo si Shu Zuowang. Kabanata 1132. Nang makita ang figure ni Miaoyu, biglang nanlaki ang mga mata ni Zephyr at biglang hinabol ng kanyang katawan si Miaoyu. Nang kumilos na si Zephyr, hindi niya inaasahan na isang matalas na palaso ang tatama kay Zephyr. Doon, isang lalaki ang tumingin kay Zephyr ng may malamig na mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Zephyr, bago ka umalis, ibigay mo muna itong soul attunement martial art. Bagamat nabigo si Shu Zuowang, bago pa man siya dinala ni Nanggang Banlong, ang kanyang mga salita ay nakapagpahanga na sa kanya ng maraming taong naroon. Ang mga teknik sa soul attunement martial arts, kahit sa mga The Academies,
ay maaaring walang mga teknik sa soul attunement martial arts. Sa oras na ito, sapat na ito para magpakulo ng galit sa mga tao. Oo, Zephyr, nasa agility ka lang. Paano ka magiging karapat-dapat na magkaroon ng mga teknik sa martial arts ng soul attunement? Oo, ibigay mo na. Iabot mo. Patuloy ang mga galit na pagsaway. Sa sandaling ito, nabulag ang mga mata ng lahat, at nakalimutan pa nila na tinalo ni Zephyr si Shu Zuowang. Hawak ang malaking halberd, tumayo si Vince Scheidt sa tabi ni Zephyr at bamulong. Ang gulo nito. Hindi nagkukulang ang mga taong may pambihirang lakas sa boses na ito. Sa pagkakataong ito, ang lihim na lupain ay nabuksan sa antas ng Golden Gate. Natural lang, may mga taong makakakuha ng mas maraming benepisyo kaysa sa mga ordinaryong tao. Tulad ni Vince Scheidt, direkta siyang umangat mula sa kalahating hakbang patungo sa ikalawang antas ng espiritu. Ito ay sadyang pumapailan lang. Oo, nakakaabala talaga. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at tumingin kay Evil Shadow King sa kabilang linya. Dapat sanay sa lalaking ito nang galing ang usapin ng Soul Attunement Martial Arts. Nang panahong iyon, sa kakaibang templo, isa sa 3 bola ng liwanag ang naglabas ng kakaibang sinag ng Diyos. Isa sa mga ito ay isang kulay rosas na bola ng liwanag, na minana mula sa aparisyon, multo, at ang dalawa pa ay nakuha ng hari ng Azuria. Gayunpaman, patay na ang hari ng Azuria. Tungkol naman sa huli, nasa kamay nga ito ni Zephyr, na inagaw niya kay Sikong Jiuzi. Nakakalungkot at hindi pa nasisuri ni Zephyr kung ano ang nakuha niya, pero hindi niya inaasahan na may natagpuan ang Evil Shadow King sa kanya. Senior Brother Vince Scheidt, pwede mo namang bantayan si Mao Yo para sa akin. May sarili akong paraan para makatakas. Dahan daw ang sabi ni Zephyr nang may malungkot na mukha. Boom! Habang nagsasalita siya, biglang gumalaw ang figure ni Zephyr. Isang marka ng kamao ang mabilis na naging isang banal na talon at tinakpan ang isang tao. Ang lalaking ito ang ekspertong kakapana lang gamit ang banal na pana. Bang! Habang umalangaw-ngaw ang mga alon ng mga pagsabog na yumayanig sa lupa, agad na lumipad ang taong ito. Isang subo ng sariwang dugo ang idinura mula sa kanyang bibig habang siya ay bumagsak sa lupa. Patayin mo siya at makuha ang kanyang Soul Attunement Martial Arts. May sumigaw, at biglang nagsimula ang labanan. Boom! Hinati ng puwersa ang mundo at winasak ang lahat. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata, at isang walang katapusang malamig na liwanag ang bumulagta. Sandaling lumitaw ang nakamamatay na aura. Isang mahabang bahaghari ang nagguhit sa kalangitan. Parang mahabang dragon, patuloy na ikinakaway ng mga kamao ni Zephyr, saan man sila magpunta, ikinulong nila ito at agad na winasak ang isang espasyo. Kabanata 1133. Puff. Agad na nabalot ng mga marka ng kamao ang dalawang eksperto. Ang nakakatakot na marka ng kamao ay may taglay na kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon at hindi mapigilan. Gayunpaman, hindi sila pinayagan ng nakakatakot na puwersa na lumaban. Sa halip, napilitan silang dumura ng dugo at lumipad pa atras. Swoosh! Habang mabilis na tumatakbo ang flash shining, nawala ang figure ni Zephyr. Zephyr! Saan ka pupunta? Sumabog ang mga alon ng tunog na may walang katapusang lakas, na para bang wawasakin nito ang mga bundok at ilog at yayanigan ang kalangitan. Damn it! Hindi napigilan ni Zephyr ang umungol sa mahinang boses habang nararamdaman niya ang marahas na aura mula sa lahat ng direksyon na kumakalat sa paligid. Kung ang mga taong ito ay lumaban sa kanya ng isa-isa, natural na hindi niya kailangang mahiya. Gayunpaman, napakaraming tao ang humahabol sa kanya sa sandaling ito. Dahil dito, nagtulungan ang kabilang panig at kahit siya ay pipiliing umatras. Bukod pa rito, kahit hindi siya natatakot sa grupong ito ng mga tao, hindi kayang sayangin ni Zephyr ang oras. Sa oras na ito, patuloy niyang inilalahad ang kanyang isip at gumagalaw. Ang Evil Breaking Eye ay umunlad ng husto, at patuloy niyang ipinapakita ang lahat sa paligid niya. Boom! Nang biglang sumili ang figure ni Zephyr sa layong daan-daang milya. Bigla na lang, isang malakas na puwersa ang nagsimulang dumagsa. Kasabay ng pagdagsa ng enerhiya, agad itong naging isang malaking bakas ng kamay.
Tumama ang bakas ng kamay sa katawan ni Zephyr, na naghati sa langit at lupa. Ang sampal na ito ay kasing laki ng 5 daliri, at bawat isa sa mga ito ay may habang 100 metro. Napakalinaw ng mga linya ng bawat daliri. Ang palad ay parang isang malaking banal na bundok, na may pilak puting liwanag na nagniningning mula sa itaas hanggang sa ibaba. Gumalaw ito sa kawalan at nagdulot ng bagyo. Habang nakatingin sa malaking palad, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Para maging ganito kalakas, tiyak na hindi mahina ang umaatake. Bang! Nakakatakot ang sampal na ito kaya't maging ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr ay hindi maiwasang magbago. Marahas na pinigilan ng sampal na ito ang kanyang katawan. Buzz! Sa kritikal na sandaling iyon, kumislap si Zephyr at naiwasan ang malaking bakas ng kamay, ngunit ang kanyang mukha ay nagsimulang magmukhang medyo kakaiba. Habang kumikislap ang langit, isang figure ang lumutang sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa malamig na liwanag habang nakatitig kay Zephyr. Isa talaga itong sangay ng gold bloodline. Dapat ay isa itong silver bloodline. Kahit na iwasan niya ang palad, ramdam pa rin ni Zephyr ang matalas at mabigat na aura sa bakas ng kamay. Whoosh! Zephyr, ibigay mo ang iyong soul attunement martial art technique at hindi kita papatulan ng buhay. Habang nakatingin kay Zephyr, magaan na sabi ng lumapit. Ang boses ng lalaking ito ay malinaw na may taglay na parang metal na talas. Nakatayo siya roon na parang isang walang kapantay na banal na sibat na may walang katapusang talas. Wala akong kahit anong soul attunement martial arts. Habang nakatingin sa lalaking ito, mahinang sabi ni Zephyr. Bagamat napakagaan ng boses niya, may malamig na kislap sa mga mata niya. Malinaw na sa oras na ito, galit na galit si Zephyr. Maraming beses nang naghahanap ng gulo si Miao Yun na ito, kaya naman labis siyang kinamumuhian ni Zephyr. Gayunpaman, tila napakaswerte niya. Sa tuwing papatayin na niya ito, nabibigo siya. Isa pang beses, ibigay mo itong soul attunement martial art technique at hindi ko napapatayin. Malakas at malakas ang tunog ng taong ito, ngunit ang kanyang mapang-ipang aura ay lalong lumino. Kabanata 1134. Whoosh! Dito. Sa wakas. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang tunog ng pagbagsak sa hangin. Muling nasira ang sitwasyon ni Zephyr. Di nagtagal, parami ng paraming eksperto ang nakapalibot sa kanya. Sa oras na ito, kitang-kita na ang nakapalibot na espasyo ay ganap ng napapalibutan at nakabuo ng isang porma sayon ng pagkubkob. Phew! Sa pagtingin sa nakapalibot na sitwasyon, ang malamig na aura sa mukha ni Zephy ay umabot na sa isang substansya. Patuloy siyang lumunok at humihinga ng palabas, at ang kanyang mga mata ay bumukas at pumikit. Halos mapunit ang langit ng matalas na sinag ng Diyos. Mukhang masyado akong mabait. Habang nakatingin sa parami ng paraming tao sa paligid niya, magaan na sabi ni Zephyr. Noong una, hindi siya pumatay ng kahit sino dahil ayaw niyang makapatay ng napakaraming tao, lalo na't ayaw niyang maantala ang oras. Gayunpaman, matapos siyang pigilan ng karamihan, tila mas lalo pang nahirapan siyang habulin si Miao Yu. Senior Sister, ano ang dapat nating gawin? Lumitaw din dito ang grupo ng mga tao mula sa Jalan Pure Land, ngunit hindi sila kumilos laban kay Zephyr, huminto lamang sila upang manood. Ayokong masangkot kami sa bagay na ito. Sumagot si Fan Fengyi sa pamamagitan ng boses. Ang pares ng magagandang mata sa ilalim ng belo ay patuloy na nakatingin kay Zephyr na parang may iniisip. Kilala ko ang taong iyon. Tumingin si Fang Ling sa ekspertong pumihil kay Zephyr. Ito si Xing Tianchong, isang pambihirang eksperto. Nababalitang ang taong ito ay nagtataglay ng isang pambihirang linya ng dugong pilak. Ang linya ng dugong pilak na iyon ay isang sangay ng gininto ang linya ng dugo. Bukod dito, ito ay lubhang nakakatakot. Kapag naipakita na ito, ang tunay na enerhiya ay magkakaroon ng lakas na parang metal. Xing Tianchong. Napakagaling niya talaga. Maganda ang impresyon ko sa kanya. Bahagyang gumalaw ang magandang mukha ni Fan Fengyi habang nagpadala siya ng mensahe. Para makapag-iwan ng marka sa isang babaeng mayabang tulad ni Fan Fengyi, sapat na para makita na si Xing Tianchong ay tunay na pambihira. Si Xing Tianchong yan.
Iniisip ko kung kaya niyang harangan si Zephyr. Hindi lang ito si Fan Fengyi. Malinaw na may mga tao sa paligid na nakakakilala sa pagkakakilanlan ni Xing Tianchong. Hindi simple ang lakas ni Zephyr. Maging si Xing Tianchong man o si Zephyr, isa sa kanila ang tiyak na masasaktan sa laban. Para sa amin, ito ay isang magandang bagay. Ang pinakamaganda ay ang parehong panig ay magdurusa. Sa ngayon, malinaw na kakaunti ang mga taong may ganitong uri ng pag-iisip. Mukhang nawala na ang batang babaeng iyon. Umalangaw sa puso ni Zephyr ang boses ng Nine Netherbird. Napakalamig at hindi kanais-nais ng boses nito. Total, sa oras na ito, ang Nine Netherbird ang higit na gustong mahanap ang sarili nitong katawan. Ngayon, ang grupong ito ng mga taong ito ay malinaw na nagsasayang ng oras. Damn it! Nang marinig ang boses ng Nine Netherbird, hindi napigilan ni Zephyr ang magmura sa mahinang boses. Sa pagkakataong ito, mawawala na ba ang pagkakataon niyang patayin muli si Miao Yu? Sa pag-iisip nito, halos magwala ang galit ni Zephyr. Mukhang hindi na ako maaaring maging maawin. Habang nakatingin sa grupo ng mga tao sa paligid niya, malamig na sabi ni Zephyr sa kanyang puso. Mukhang wala kang balak makipagtulungan. Kung ganoon, pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos mong mamatay, makukuha ko pa rin ang lahat mula sa iyo. Malinaw na nahalata ni Xing Tianchong na walang balak makipagtulungan si Zephyr, kaya't ngumisi siya at nagsimulang magpadala ng voice message. Gayunpaman, bago pa siya matapos magsalita, biglang ikinumpas ni Zephyr ang kanyang braso. Kabanata 1135. Bang! Isang kamay, na kasing puti ng jade, ang lumitaw sa harap niya na parang kidlat. Sa sumunod na sandali, isang napakalaking puwersa ang marahas na umangat at biglang tumama sa kanyang mukha ng mga manipis na asol na liwanag. Bang! Sa ilalim ng gulat ng mga titig ng karamihan, sinampal ni Zephyr si Xing Tianchong, na nagpalipad dito. Kung pag-uusapan ang pisikal na lakas ni Zephyr, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Kahit sa espiritu, bihira para sa isang eksperto na labanan ang atake gamit ang kanyang pisikal na lakas. Lalo na matapos mapino gamit ang enerhiya ng Flood Dragon Pool, ang pisikal na katawan ni Zephyr ay umabot na sa limitasyon nito. Sa tulong ng kanyang tunay na enerhiya, ang sampal na ito ay nagpang-inag kay Xing Tianchong at nagpalipad pa atras. Boom boom! Gayunpaman, sa ilalim ng nakapangangilabot na puwersa, lumipad pa atras si Xing Tianchong at tinamaan ang bundok sa likuran niya, na bumuo ng isang guho. Habang tumatagos ang mga bato sa kanyang katawan, ang pinsalang natamo niya ay lalong tumindi. Nasugatan siya sa buong katawan at hindi makapaniwalang tumingin kay Zephyr. Hindi niya inakalang sasampalin siya ni Zephyr. Pero, bago pa siya makapag-react. Gayunpaman, isang paa ang marahas na lumabas mula sa kawalan at sumabog ang isang hindi maisip na nakakagulat na puwersa. Buksan. Hindi siya binigyan ni Zephyr ng pagkakataong mag-isip. Sumipa siyang muli. Puff. Ang sipa na ito ay mahigit 1,000,000 libra ang lakas. Kahit na may kakayahan si Xing Tianchong, hindi niya maiwasang mapasigaw ng mapanglo sa ilalim ng atake ng isang napakalakas na puwersa. Gayunpaman, sa matinis na sigaw na ito, mas marami pang kabaliwan at katatakutan ang nadama. Nanlaki ang mga mata ng karamihan sa hindi makapaniwala habang pinapanood nila si Zephyr na gumagawa ng kasamaan sa katawan ni Xing Tianchong. Para siyang nakakita ng multo. Kahit gaano pa kalakas ang kakayahan ni Zephyr sa pakikipaglaban, imposibleng maging ganito kaina si Xing Tianchong. Masyadong kakaiba ang lahat. Sus Mariosep Zephyr, pumunta ka sa impyerno. Sa wakas ay nakahanap si Xing Tianchong ng pagkakataong huminga ng malalim matapos bugbugin ni Zephyr. Kasabay ng isang matinding ungol, mabilis niyang hinawakan ang kawalan gamit ang dalawang kamay. Agad na nabuo ang isang kulay pilak na mundo kung saan ang kanyang katawan ang nasa sentro. Sa lahat ng direksyon, nagsimulang kumalat ang walang katapusang tearing aura. Silver Bloodline. Nang maramdaman ang nakakabaliw na puwersa ng pagpunit sa paligid niya, biglang nagpakita ng malamig na aura ang mukha ni Zephyr. Bang! Kumislap ang kanyang figure at nagkalat ang anino ng kanyang kamao. Boom! Sa sumunod na sandali, muling marahas na sumugod ang kamao ni Zephyr. Sa pagitan ng mga marka ng kamao,
Malinaw na mayroong isang malaking alon. Hindi ba't pinigilan mo ako ng tuwang-tuwa? Magsaya tayo ngayon. Isang mahabang ungol ang lumabas sa bibig ni Zephyr, at biglang tumaas ang kanyang dugo. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ni Zephyr ay pinakawalan ng sukdulan, at inatake niya ang mga taong nakapaligid sa kanya ng may kabangisan. Patayin. Mabilis na nagtakbuhan palabas ang isang grupo ng mga tao. Swoosh! Sa harap ng halos baluktot na enerhiyang espasyo, ang figure ni Zephyr ay kumislap sa sukdulan na parang isang dragon at isang ahas. Ang kanyang kamay ay naging isang walang katapusang puwersa at agad na nabali ang mga buto ng isang tao. Umangat ang kanyang mga kamao at naging mga marka ng kamao. Bitek! Bitek! Kasabay ng paglitaw ng mga sunod-sunod na kalabog, ang katawan ng isa pang tao ay malakas na nabasag. Ang kanyang kaliwa at kanang kamay ay patuloy na bumubuka at sumasara na parang mga kuko ng dragon, pilit na inaagaw ang mga sandata ng dalawang eksperto. Itinaas niya ang kanyang mga braso, at ang mga sandata ay kumislap na parang kidlat at mabilis na umikot, agad na nagdulot ng isang linya ng dugo. Sa isang iglap, ang payat na figurang ito ay parang isang galit na tigre, hindi mapigilan.